Dito na muna tayo mga kababayan sa ating joke time before natin pag-usapan yung issue sa fake news. Kasi ngayong araw na to, continuation ng hearing ng TRICOM sa Congress para labanan po yung paglaganap ng fake news. So dito muna tayo sa kwentong katatawanan para iwas stress. Padala po ni Andres Boca. Nagpa-check up si Pedro sa kanyang doktor. Sabi ni Pedro, Dok, gusto ko pong magpa-check up sa'yo. Gusto ko kasing malaman kung hahaba pa yung buhay ko. Madaling sabi, chinik up ng doktor. Sabi ng doktor sa kanyang pag-check up, sige Anya, huminga ka ng malalim. Sabi ni Pedro, ano Anya Dok yung findings mo? Sagot ng doktor, may bad news Anya ko at good news sa'yo. May good news at bad news. Baliktadin natin. May good news at bad news Anya ako sa'yo. Siyempre, natuwa si Pedro. Dok, sabi niya, ano po yung good news? May siyam ka anyang buhay. Sa pusa, siyam yung buhay. Siyempre, tuwang-tuwa si Pedro. Imagine, siyam yung buhay niya, sabi ng doktor. So, ano anya yung bad news? Sabi ng doktor, ang bad news anya, yung siyam mong buhay, lahat na may taning, 3 months na lang. Siyam nga yung buhay po, pero 3 months na lang ang taning ng bawat buhay niyang siyam. Romantic na po, joke man lang. 200 pesos, pakipadala na lang ng GCash number po ninyo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw, 5,000 pesos yung cash prize pag nabunot. Kung hindi ka mabubunot, sa December qualified ka pa rin. 10,000 pesos yung cash prize. So kasama ka na rin dito sa ating raffle draw. Dito na tayo mga kababayan sa ating topic kasi ongoing ngayon po yung ginagawang hearing ng TRICOM. Ang presiding ngayon si Congressman Johnny Pimentel. Kasi talaga pong malala yung paglaganap ng fake news. Sabi nga po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kailangan na niya talagang habulin ang mga nagpapakalat ng fake news. Yan, sabi ni Bersamin, fake news peddler should be prosecuted. Alam niyo ba? Alam niyo po mga kababayan na ang mundo kung bakit nasadlak tayo sa napakalaking problema dahil po sa fake news, lies and fake news. And based sa history ng ating mundo, ang unang fake news nagsimula noong creation story, period pa ng Genesis. From the very beginning, sabi ko nga sa inyo po, ang author ng lies and fake news po, mismong si Satanas, the father of lies, mga kababayan, si Satan. Kaya nga po, itong mga fake news peddlers, walang dinudyo sila. Yung totoong Diyos, kung the God of this world, Satan, yun po ang impluensya nila po. Kaya di tayo nagtataka mga kababayan kung bakit itong karamihan sa mga fake news peddlers, these are followers ni Digong na pinagmumura yung Diyos mismo. At itong mga DDS vloggers, napakasinungaling. Kasi nga po, ang sinusundan nila is the father of lies, Satan mismo. And alam niyo ba mga kababayan na ang unang naging biktima ng fake news, si Adan mismo? Si Adan at si Eva, biniktima ng fake news. Grabe naman niya Mr. Maravillas kung ganon. This is not new mga kababayan. Sa totoo lang. Gusto ninyong makita ang ebidensya. Kaya na-fall to sin. Mga kababayan, yung unang tao, the first couple, si Adam and Eve, dahil po biktima siya ng lies and fake news. Na-record po siya sa Genesis chapter 2 verse 17 mga kababayan. Ibigay ko po sa inyo. Yan po. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 17. But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Yan sa King James Bible po. Napakaganda. But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the moment, the day that eatest thereof, thou shalt surely die. Iyon ang sabi ng Diyos, mga kababayan, kay Adam and Eve. Binigyan ng duda ng dyablo. Totoo kaya niya ang sinabing ito? Doon na fall, mga kababayan, si Adam and Eve.
biktima po siya ng fake news and lies. Lies in fake news. Yan po. Now the serpent was more crafty than any beast of the field that the Lord God had made. And he said to the woman, kay Eve po, did God anya really say, you must not eat from any tree in the garden? The woman answered the serpent, may we eat the fruit of the trees of the garden? Biniktima po ni Satanas si Eva, tinaniman ng duda yung kanyang isipan. Ganon ang ginagawa ng mga fake news peddlers kasi ang inspirasyon nila po si Satanas mismo. Nagtatanim sila ng duda sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kasinungalingan. Ganon kaseryoso po ito. This is the work of the evil spirit, mga kababayan. So we have to fight the evil by exposing the truth. Kaya tama po ito na ginagawa ng TRICOM. Atindihan niya, Mr. Maravillas, ang presentation mo. Biblical. Biblical po talaga kasi ang kasinungalingan, ang author niyan, mga kababayan, si Satanas. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit kung magsinungaling po itong mga DDS, ganun-ganun na lang po. Wag na kayong magtaka kung bakit napakasasama ng kanilang mga pag-uugali. This is actually a spiritual battle at natutuwa tayo na nilalabanan ito ng ating Congress, ng ating administrasyon. These evil forces, mga kababayan, nasabi po ni Lucas Bersamin, talaga pong dapat nahabulin. Yan sabi ni Bersamin, no? Our condition now is very difficult. The impact of the fake news, terribly anya. Terrible. Yan, no? Our condition now is very difficult. The effect of fake news is terrible. It's not only the Philippines. It's the entire world that is suffering from the brunt of the deceit that is derived from fake news. It's terrible. It should be prosecuted. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit itong mga fake news peddlers na karamihan po mga DDS vloggers ang sasama ng ugali nila. And they're so proud, mga kababayan, to be associated doon sa idol nilang napakasinungaling. Kasi nga po, ultimately, you can trace the author of lies kay Satanas mismo. Kita ninyo? Kaya ginagamitan natin ito ng bersikulo for you to have that deep understanding of the root of this evil. Para po dapat tayo magkaisang labanan ang spread ng fake news na naging kausa po ng dibisyon, pagkakawatak-watak ng mga Filipino. So sabi dito, Bersamin was asked to react to the recent statement of the NBI that it would coordinate with the Interpol in tracking down Filipinos in other countries who are spreading fake news. The arrest of former President Rodrigo Duterte last month has fueled a surge of false information on social media, with many Filipinos falling victim to fake statements, unverified reports, and misleading content. The NBI said it is probing around 20 people who are disseminating false information on various topics and is looking into their funding sources. The agency also said that it is investigating whether individuals or groups are funding bloggers to disseminate false information online. At isa sa mga inimbita, mga kababayan dito sa TRICOM, si Maharlika. Napaka sinungaling ng babaeng yun po. At nagyabang pa siya. Inahamon po si NBI Director Jaime Santiago. Nagsumbong po sa sa US Embassy. Yan Marlica pumunta sa US Embassy para isumbong ang mga ngagba. Ganon katindi, nagbibig, mga kababayan, ng babaeng ito. Pero sabi nga po, ang masamang gawain, may katapusan. Tulad po ng nangyari kay Digong because of his arrogance. His abuses and arrogance, mga kababayan. Ito na siya ngayon, nakakulong sa dahig. Ayan nagyayabang si Maharlika. Okay, so nga pala nandito tayo ngayon sa US Embassy para i-report ko ang Philippine government sa kanilang death threat sa akin. Makikipag-coordinate sila sa Interpol. May death threat daw sa kanya. Fabricated address. Sabi ng NBI na they will hunt me down even I'm not in the Philippines. Hunt me down in the US or wherever I am. So we're here. I will ask the government
I will report, the incident to the U.S. government. Kaya good luck. Santiago, ang bangag. Okay. So, ganun siya Tayong report. ka-arugante mga kababayan. Ganun siya kayabang. Hello, mga palangga. Pero itong mga kayabangan po ni Maharlika, tingin ko po madali nang matapos. Tulad ng kayabangan ni Digong po, na natuldukan na po. Dahil ngayon po, nakakulong na siya. At malabo po na yung mga petitions at panawagan for interim release ni Digong ay mangyari pa. Kasi po, sabi nga sa Bible, pride comes before the destruction. And a haughty spirit before a fall. Sabi yan ni King Solomon, mga kababayan, sa Proverbs 16, verse 18. Hindi po yun magkakamali. O ngayon, sino-sino yung mga in-invite, mga kababayan ng TRICOM? Ito yung mga in-invite based sa report ng News 5. Si Ernesto Abines Jr., Lorraine Badoy, Susan Batalla, Cathy Binag, Jeffrey Celis, Glenn Chong, Claire Eden Contreras, si Maharlika po, Lord Byron Cristobal, Jeffrey Cruz, Alex Distor, Peebles Doque, Claro Ganak, Edwin Hamora, Elmer Hugalbot, Julius Milanosi Maui, Jose Smith Medina, Alvin Montero, Jonathan Morales, Cyrus Priglo, Darwin Salceda, Sas Rogando Sasot, Maricar Sirano, Kister Jantan, pati yung si Vivian Velez. Kaibigan natin ito si Vivian Velez. Nakasama natin mga kababayan noon sa isang negosyo natin, itong Firmax. Pero inactive na siya ngayon. So si Maharlika nasa Amerika, si Sasot at sabi nasa China. So kahit hindi sila dumating, itong pag-ignore nila sa mga invitations ng Congress, dinadaan sa proseso po ng ating TRICOM. And later on, pag continuous yung kanilang pag-ignore, ilalabas na po yung summon sa kanila, iko-contempt sila. Tulad ni Harry Roque, magiging wanted po sila. And doon po ipag-uutos ng Congress ang paghahabol sa kanila. Other than siyempre, pwedeng i-build up yung kaso laban po sa kanila. Kasi sabi nga po ni E.S. Lucas Bersamin, terribly niya, they should be prosecuted sa kanilang mga ginagawa. Kasi nakataya na po yung national security ng ating bansa. Ganun kalala ang pagpapakalat nila ng fake news. Ngayon, pakinggan natin yung ginagawang inquiry, hearing ng TRICOM. Ayan po. Tingnan natin kung sino yung mga nag-attend. Morning to my co-chairs, to the resource persons, members of Si Johnny Pimentel. We're gathered here today to continue our hearing on the critical issue of fake news, disinformation, and misinformation. This is the fourth hearing of the TRICOM. And as we convene, we find ourselves at a crucial juncture where digital landscape continues to evolve rapidly, presenting both challenges and opportunities for communication and information dissemination. The rapid evolution of technology and the rise of digital communication platforms have transformed the way we consume information. While these advancements have brought numerous benefits, they have also facilitated the spread of false narratives, manipulated truths, and an increasingly polarized public discourse. Today, we confront the daunting challenge of safeguarding our democracy and the integrity of our information ecosystem. Disinformation campaigns and the proliferation of fake news not only mislead citizens, but they also undermine trust in our institutions, weaponize public opinion, and threaten the very foundations of our democratic processes. Lalong-lalo na po sa panahon ito na kung saan ay naglipa na ang mga fake news laban sa mga tumatabo ngayong eleksyon. Nakakalungkot isipin na sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon, hindi lang ang taong kanilang sinisiraan ang apektado, ngunit pati na rin ang ating bansa. Dapat tayo maging mapanuri
Huwag nating ipagwalang bala at bagkus labanan ang mga ganitong maling gawain. Together, we can confront the challenges posed by fake news and disinformation, ensuring a healthier public discourse. At sa hearing na ito, we will continue our exploration of the multidimensional aspects of this crisis, examining the roles of social media platforms, the impact of algorithmic amplification, and the psychological mechanisms that make individuals susceptible to false information. We invited and will hear from experts, advocates, and those on the front lines of combating this misinformation epidemic, as well as those who have been adversely affected by its far-reaching consequences. Our goal for today is not simply to identify the problems, but to forge a path forward, developing actionable strategies for education, policy reform, and technology that can counter these threats. We owe it to ourselves, to the future generations, and to the principles of truth and integrity upon which our society is built. At gaya po ng sinabi ko nung nakaraang pagdinig ng TRICOM, as we engage with our witnesses and panelists today, I urge each and every one of us to approach this inquiry with open minds and collaborative spirit. It is only through this kind of thoughtful dialogue and a concerted effort that we can uphold the integrity of information and empower individuals to become discerning consumer of news. I hope everybody will engage thoughtfully and openly as we delve into this pressing issue that not only threatens our present but also shapes our collective future. Let us work together to reclaim the narrative, restore trust, and uphold the values that define us. Maraming salamat po sa lahat. O ngayon, yung mga social media vloggers, mga kababayan, na in-invite, pakinggan natin kung sino yung mga present. Platforms. Your Honors, we have in attendance Director Rafael Frankel from Meta and Mr. Rob Abrams. From the broadcast industry, we have Attorney Rodolfo Larabal, the legal counsel for the kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, and Attorney Mark Tolentino. From the MBC Media Group, or the Manila Broadcasting Company, we have Attorney Rina Seco, the counsel for MBC. In attendance also are Mr. Miko David, President of the Digital Marketing Association of the Philippines, Mr. Gerardo Sandoval, Vice President of the Social Weather Station, Mr. John Hart Alawigan from the Press 1 PH, and Ms. Lei Jensen San Diego. From civil society organization, from Scamwatch Philippines, we have Mr. Josel de Guzman. Ayan, nandyan si Glenn Chong, And some social media Dr. personalities Mata. we have in attendance, Ms. Grisette Laureata Chu, Ms. Elizabeth Joy Cruz, or Ms. Joy de Vivre, Attorney Rose Beatrix Trixie Cruz Angeles, Dr. Ethel Pineda Garcia, Mr. Manuel Mata, Dr. Richard Tesoro Mata, Mr. Elijah San Fernando, Ms. Suzanne Batalla, Attorney Glenn Chong, Ms. Maria Florinda Espenilla Duque, Mr. Claro Ganap, Mr. Alvin Montero, Mr. Jonathan Morales, Ms. Vivian Zapata Rodriguez, Si Vivian and Velez. Mr. Darwin Salceda. That's all, Your Honors. Thank you. Thank you, Comsec. So yun mga kababayan, seryoso yung ating gobyerno. Natuldukan ang ganitong uri ng kalakaran na masyado na pong inabuso ang social media ng mga social media vloggers. At tayo, personally, as a vlogger mga kababayan, sangayon tayo na regulate po ang paggamit ng social media kasi po napaka-toxic na po ngayon ang social media. Kailangan talaga mag-craft ng mga policies tulad ng objective nitong TRICOM mga kababayan. Tama po?
At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.